Tama po, no? To convict the Vice President, you only need to convict on one article of impeachment. Tama po ba? Actually, tama ba? May seven articles of impeachment. As far as we know, yes. As long as you're guilty of one. Kasi you can, pwede kang magsampa ng impeachment complaint with just one article eh. So, one should be sufficient, yes. Is that why kaya nyo po ginawang primero unong article of impeachment yung tungkol sa assassination threat against the president po? Because you have the strongest evidence there po. Actually, in all honesty, yung pagkaka-arrange ng mga articles of impeachment, I don't think hindi naman yan yung mababa pataas eh. I think all bases, all articles are equally important. So it is relative kung sinong tumitingin o bumabasa sa timbang ng article na yon. So we wouldn't want to comment kung ano yung mas matimbang sa hindi. Yes. But with the recommendation of the NBI po to file criminal charges in relation to Vice President Sara's comments po, would you say na you have a clearer path to conviction po? Well, actually, ayun nga nung na-interview kami kahapon, saktong-sakto na sa sasakyan ako, nakita ko na nag-file nga yung NBI. Actually, kasi ang NBI, presumption of regularity natin is an agency natin, National Bureau of Investigation. They would really dig deeper eh. Hindi sila yung tipong magsasampa-sampa ng kaso without having anything tangible eh. So, ang presumption natin that NBI, before filing, inaral nila maigi, nag-imbestiga sila. At although hindi pa natin alam kung ano specifically yung hawak nilang mga evidences, I would assume na mabibigat yung hawak nilang evidence for NBI itself to file such cases. And by evidences, sir, you mean na baka nahanap na po nila yung possible hitman na nakausap or ganun po ba, sir? That could be a possibility, ma'am. Isa sa mga possible. Pero of course, we cannot say until such time NBI divulges yung mga nakalap nilang information. Thank you. Dagdagan ko lang para sa akin kasi personal take on this. Pinakamabigat po talaga sa akin yung active threat na yun. The threat to kill the president, the First Lady, the Speaker, para sa akin napakabigat. Bad po yun eh. Thank you, Krisha. Any questions from our media friends? Willie Delgado from Radyo 630. Go ahead. Good morning, ha. Dun sa 7 articles of impeachment, mag-qualify ho ba yun yung dalawang prayer na removal from office at saka yung perpetual disqualification? hindi po kami prosecutor. Sir, don't quote me on this. Sa maliit ko pong kaalaman. Sa maliit ko pala, opo, yun po sa, at least sa nabasa ko I hope I am right. Correct me if I'm mistaken. Opo, yun po kasi yung talagang charges impeachment. Kasi in any impeachment case na dadaan sa Senado as impeachment court, dalawa lang po kasi yung mangyayari doon. It's either guilty or not guilty. Now, when the individual accused is guilty, yung pong nabanggit nyo ang magiging sanction o ang tatanggapin niya. Wala pong labis, walang kulang. Yun po ang nakasaad po sa saligang batas natin. Thank you, Attorney. Thank you. Haji Camino from Brigada. You're recognized. Sir, morning. Masarap yung piatos. Anyway. Sarap, baong ko yung kanina. Sir, ang question ko, babalikan ko lang yung sa NBI. Kasi nag-release po ng very long statement si VP Sara kahapon. Sabi niya po, as expected. So, any comment po dun sa very short statement po ni VP? Nag-comment na ako actually yesterday na may video ako. Pero sabi ko nga, expected yun. Expected na. Expected din namin yun. Kasi sabi ko nga, i-death threat mo yung Pangulo, First Lady, saka Speaker. Sabi ko nga, bad yun. Dapat di ginagawa ng tao yun.
Sama yun. Okay, sir. Again, ako kasi yung stand ko lagi na NBI kasi agency natin ng National Bureau of Investigations. Talagang if you'd go to the bottom of things, I'm sure that meron silang nangalap talagang evidence. So if there is enough grounds or evidence para mag-file sila, hindi po gagawin basta ng NBI, in my humble opinion. So I think talagang meron at wait and see tayo kung how things will proceed. Let the process proceed, sir. Sige. Total may shout out po kayo kanina kay President Marcos Kong Pao. Maybe you would like to elaborate po on that. Particularly siguro yung magiging impact po nung very strong statements ni Pangulong Marcos against the, although hindi naman pinangalanan, pero obvious kumbaga kung sino po yung pinatutungkulan. Hindi. Ako dun talaga ang kilig factor ko talaga dun. Yung sa West Philippine issue pa rin. Sabi ko nga, di ba, yung recent na press statement ko, yung mga mouthpiece, saka yung mga pro na China ang stand nila. Sabi ko dapat pro-Pinoy tayo, pro-Pilipino. Kaya doon talaga yung nagustuhan ko na part ng speech niya na, 'di ba? Hindi tayo papayag na ang kokontrol sa atin ibang bansa. Malakas po na message sa akin 'yon. Maliban po sa pag-endorso nga ng mga kandidato na kasama namin sa alyansa, naniniwala ako na personally, yun ang highlight para sa akin dun sa speech niya. Sayang nga, hindi ako nakasunod pero nagkaroon din kasi ng alyansa na mini rally dun sa amin. Dumaan sila sa San Fernando, La Union. Kaya nag-host na lang ako at syempre, binigyan natin ng daan para ma-meet din po ng mga taga-La Union yung mga ilang kandidato ng alyansa. Pero sa akin, yun yung highlight ng buong speech niya. Just to add, sir, ako yung hindi kasi naano ko doon sa sinabi ni President BBM, yung issue-based, yung mga kandidato doon sa alyansa, actually medyo kinikilabutan ako nung pinapanood ko yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nakita mo yung stand ng mga kandidato sa alyansa, very issue-based Talagang may stand sila bilang candidates Ako kasi naniniwala na maraming nangangampanya na ngayon, nagsimula na yung national elections, maraming mga senatoriables na tumatakbo. Hindi kasi masyadong accepted sa akin na yung sinisigaw ng kandidato, iboto mo ko dahil dala ko si gantong kandidato. Dahil nakaalyansa ako sa gantong partido. I think that should not be the case. We are all Filipinos Those candidates who stand for our country should be the ones na pipiliin ng kababayan natin. And when I heard that President Bongbong Marcos was raising issues to stand para sa bansa natin. Kaya natutuwa ako na ito yung mga kandidato sa alyansa. And kami, na being part of the alyansa, will be really fighting for this senatoriables who are standing for our country, hindi kung kani-kaninong politiko o partido. Last question na lang po. I think this was refuted already by the former retired Supreme Court Associate Justice Carpio. But baka may comment lang po kayo sa sinasabi ni former Speaker Pantaleon Alvarez na pag napatalsik daw po si VP Sara through impeachment nga po, magtutulak daw po kay former President Duterte to run again for president in 2028. Good luck. Siya ba magwa-vice kay dating Pangulo? Siguro malamang tatakbo siyang senador or vice kasi parang ganun yung premise So good luck po. Pwede naman pong okay lang naman po yun. Pwede siyang tumakbo. Baka ewan ko, baka lumaban din ako. Para i-oppose yung mga bad na pinaggagawa nila ngayon, kahit di ako manalo. Pero anyone can run, anyone can file for any position naman, basta qualified po. At saka number 1 na criteria po, dapat Pilipino.
siguro susunod na kriteria dapat mahal nila Pilipinas. Thank you, Haji. Melanie Reyes from Radyo Pilipinas. Sir, good morning. Sabi po ng NEDA may panandali ang pagtigil ng US aid assistance. Other issue naman, sir, bukod sa impeachment. Sa inyong palagay, sir, anong pwedeng magawa ng gobyerno for long-term economic resilience para mabawasan yung dependence natin sa foreign aid? Well, marami pong interventions ang executive, no? Pero sa amin dito po sa legislative, nakikita naman po natin yung ginagawa sa murang pagkain, sa kayong mga other committees po. Hindi lang naman po yung foreign aid and financial aid. Sabi nga, we have to be sufficient and we have to have stability, sabi nga nila. Pati yung food security natin, isa rin sa mga tinitignan. So, magkakaakibat po lahat yan eh. So, on our part, sa House of Representatives po, syempre yung policy support and policy development po, saka kung may mga kailangan tayong i-amend, dun po talaga yung dapat tutukan ng House. Although naka-recess po tayo ngayon, wala naman po limit na pwede po kaming mag-conduct ng mga hearings namin. Pwede naman pong gawin yun kahit na naka-break, kahit campaign period. Kasi nga, yun po ang number one na kailangan nating tutukan, yung mga bagay-bagay na yun, which is yun naman po ang prioridad ng ating Pangulo. So, again, on our part, yung pagsulong, development, policy support, saka kung ano man, kung kailangan namin pumunta sa ibang bansa at to seek kung paano nila ginagawa yun through other forms of legislation or yung Pangulo, marami naman siyang treaties, marami naman siyang iba't ibang bansa na kaibigan, saka kasama. Marami pong other forms of aid coming in. Not only in terms of monetary or anumang aid yan. Kahit nga po, sabi ko nga, kahit na tuturuan lang nila tayo kung paano ginagawa sa ibang bansa para ma-overcome nila yung mga kakulangan po sa ganyang aid, okay lang po yun. At least, maraming sumusuporta pa rin po sa Pilipinas. Sir, Valentine's bukas, singin ko lang yung reaction nyo. Kasi sabi sa SWS, nabawasan daw po yung mga Pilipino na very happy sa love life nila. Sa tingin nyo, may mga social or economic policies na pwedeng i-improve yung work-life balance. Kong earnings. Sabi, sir, ng SWS, nababawasan daw, sir, yung mga very happy sa love life nila. So, sa tingin nyo, may mga social or economic policies na pwedeng ma-improve yung work-life balance para maging satisfied sila sa relationship? Hindi, ma'am, I think individual. Ano yan pang individual to be honest. Siguro, antayin natin yung regalo ni Lord. Hindi, kasi sa totoo lang, single. Hindi, ano lang kasi iba-iba talaga ang scenario Minsan lahat ginawa mo na, wala pa rin wala pa rin si the one Hindi, at the end of the day, darating at darating naman yun, yung happiness natin. Pero in terms of government, anong pwede nating gawin? Dapat balance lang talaga. We should make time kapag meron kang mga pag all work ka, puro trabaho ka, hindi mo mababalansin sa family o love life mo. But at the end of the day, the government is always here listening sa mga needs ng tao at yung mga programa natin sa baba. I think it helps alleviate. Kami, ngayon darating na Valentine's, marami kami mga programs. Actually, sa lahat ng, pwede magsingit ng konti. Sa mga nagmamahalan dyan. Sa distrito namin sa Tondo, nagbigay tayo ng mga regalo sa lahat ng mga babae hindi, mga bulaklak nang naman para sa mga taga-Tondo sa amin, mga barangay officials na nandiyan dyan. I hope nakapagbigay kami ng konting pagmamahal gaya ng sinasabi na malungkot sa love life. Kung wala tayong mga Valentines sa lahat ng single, tayo muna ang magkaka-Valentines ngayon. Kong Pao? Ganda ng sagot mo. Well, may mga bansa na nagme-measure ng happiness index. Like for Bhutan, mini-measure nila Pero
karamihan po ng resulta nun nanggagaling po sa contentment. Hindi naman po siya sa love life o sa sweldo o sa trabaho. More on contentment, kumbaga, kung anong meron sila, happy na sila doon. Kaya nga, pero minsan, pag naisip mo rin, di ba, pag tinanggal mo yung PP sa happy, high. Di ba? So, kailangan laging kumpleto. Hindi mo pwedeng tanggalin yung 2 P sa happy. Di ba? Bakit kayo tumatawa? Hindi, pero alam mo, totoo yun. Sabi ko nga, siguro ang sikreto dyan is yung contentment. Pero hindi naman ibig sabihin dapat makontento ka na kung nasan ka ngayon o kung anong meron ka. Siguro, basta lumalaban tayo ng tama, saka masaya ka sa kung anong meron ka, yun yung tunay na happiness. Ayun lang po. Thank you. Happy Valentine's. Thank you, Melanie. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning po. May we get your reaction dun sa sinabi ni Senate President Francis Escudero na walang epekto yung NBI recommendations sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon? Sorry, hindi ko mag-get yung point kung bakit walang kinalaman. No, siguro, ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero is dun sa whole process ng impeachment na gagampanan nila senators as impeachment court. Siguro, ang magiging kinalaman, eventually, if the NBI evidences will be presented, dun siya magkakaroon ng timbang. Pero for now, it would not, I would assume, na ang ibig sabihin ni Senate President doon na hindi makaka-affect ng mga decisions ng Senate whether or not to proceed at this time for the impeachment court. Thank you, ma'am. Tama po 'yun kasi iba naman po yung mga complaints na naihain. Separate naman po yung sa investigasyon ng NBI. Kasama po ba yung findings ng NBI doon sa ipe-present ng House prosecution as evidence sa impeachment court? I wouldn't know if that will be included, pero syempre yung mga final po na affidavit, doon po ang concentration talaga nung mga gagamitin na ebidensya ng prosecution. Ako naman, opinion ko, ma'am, we cannot know for certain at this point. But it is highly probable because I think it's a smart move na kung andiyan dyan yung ebidensya, may nangalap na hindi pa gamit ngayon ng prosecution team, they could simply use it kasi galing naman sa NBI. But with the NBI's findings, do you feel na sure shot na yung first article of impeachment on convicting? In my honest opinion, ma'am, there's nothing sure until nandoon na tayo sa impeachment court. But I think, like yung binabanggit ko kanina, mabigat na timbang yun kung titimbangin mo yung ebidensya kasi hindi siya hearsay eh. Hindi siya galing kung saan-saan lang, galing siya sa NBI natin. Like I said kanina, na hindi ilalabas ng NBI yung kaso na yun nang wala silang mabigat na hawak. Also, your reaction na wala raw clamor sa Senate to call for a special session for the impeachment? Sino pong nagsabi na walang clamor? Senator J.V. Ejercito. Oh, okay. Is he speaking for the entire Senate or is he speaking for... From what he knows. Okay. Pero, syempre, yung mga ganong bagay, ano naman yan pare-parehas kami na body. So, hindi naman decision lang ng isang tao yan. So, we leave it up to them. Hintayin po natin kung anong magiging resulta or kung magko-call man sila ng caucus or meeting nila with regards to the impeachment or kung may clamor man o hindi. Sila po ang makakasagot nung tanong na yon. Last na lang po. Doon sa may kinakasaraw po na malakihang rally yung progressive groups to urge the Senate to act on the impeachment complaint. To my knowledge, wala pa naman po akong naririnig pero siguro baka may mga ugong-ugong kasi they have done it before. Ginawa na rin po nila sa harap ng Senado. Karapatan naman po ng mga
progressive groups o yung mga kung may mga nagnanais po na umusad po ito. Again, sabi ko nga po, on our part, sa Kongreso po, nasa court na po nila yung bola. So we leave it up to the wisdom of the Senate. Thank you po. Thank you, Bibian. Ines Capanti of GMA Online. Good morning, sirs. May statement kasi yung PDP laban, led by former President Duterte, na asking voters to choose wisely who they will vote for, especially in the Senate where the fate of the Vice President will be decided. And they also said, at the end of the day, impeachment is a numbers game, and the more allies she, referring to the Vice President, has in the Senate, the better for our country. How do you respond to that? Do you agree with that statement, or any violent reactions, if any? Kampanya kasi nila yun eh. So yun ang basis ng buong kampanya nila is to add more numbers to help the Vice President. Makikita nyo naman po sa mga ibang kandidato, plataforma po ang binibida nila at saka pinapakita nila sa taong bayan. So, dapat po yung tao doon nakafocus sa plataforma po, hindi po yung pagprotekta lang po ng interes ng isang tao. Sabi ko nga, kaya nagandaan ako sa speech ng Pangulong Bongbong Marcos kasi ang isa sa highlights ng speech niya is pro-Pilipino saka paglalaban yung West Philippine Sea. Hindi ko lang po alam kung yun ang isa sa mga priority nung kabilang grupo. Just to add, ako I totally agree with what Kong Paulo Ortega said, ma'am, na yung mga kandidato kasi should not be based again sa personalities, kung saan ka nakaalyansang party o kung ganitong tao ang sinusuportan. It should really be based kung makapilipino ka or hindi. We should really unite as one in fighting for our country. So, nag-iikot-ikot yung mga candidates ngayon. Gaya, I do agree na sinabi, piliin nating maigi. Pero ano ba yung tamang basihan? Is it because para sa isang tao or is it para sa bansa natin? At the end of the day, dapat pro-Philippines yung mga pipiliin natin. Inesca, do you have additional questions? Okay na po. Thank you. Thank you. Last question for today. After Junix Duruño of Filipino Mirror, you're recognized. Nagtataka lang ako dun sa line-up ng alyansa. Nandun si Amy Marcos na alam naman natin na lantaran yung support niya sa mga Duterte. Si Amy Marcos ba? Supportuhan niyo pa ba? Susuportahan mo pa daw ba si Senator Amy? Sa lahat ng kabilat sa Amy. Being part of the Alyansa, we would be supporting the entire slate of Alyansa because we do believe in what they can do for our country. So we just wish that every candidate who would win will deliver with the promises and again, yung pagmamahal natin sa bansa natin, sir. Anong gusto niyo yung sagot? Yung parang ganon? O ano? Hindi, ako susuportahan ko si Senator Amy. Kasi unang-una, maliban, siyempre alam naman natin na kapatid siya ng Pangulo. Pero sabi ko nga po, marami po siyang naitulong sa probinsya namin, sa La Union. Kahit nung hindi pa po siya for the election. At siyempre, kasama po namin siya, Ilocano po siya. So, susuportahan ko po siya. Hindi ko sasagutin. Thank you, Junix. Last question will come from Marian Enriquez of TV5. Sir, meron po kasing connection pa rin po sa impeachment lang. Meron pong ilang groups, like for example, itong Bayan Muna po, Kong Neri Colmenares. They're calling on the Senate na mag-convene na
as commanded by the Constitution. And he says that the Senate should forthwith proceed with the impeachment trial. Hindi po not on June 2 or in the next Congress. Kayo po ba, I mean, dito sa House, wala po bang call na ganun? Like, are we just okay na kung ano po yung decision ng Senate? We stand by this? Well, na-impeach na kasi siya sa House eh. So, sabi ko nga, wala na sa bola natin, sa court natin yung bola. Although, we understand naman, may mga frustration coming from different groups. Ang kami naman, dito sa House of Representatives, syempre, nire-respeto rin po namin yung jurisdiction nila. Pero, dapat makinig din po siguro sila sa pulso ng nakakarami. Pero, sabi ko nga, mahirap naman na pangimasukan yung bagay na yon. Although, kung ganyan kalaki yung clamor ng public, siguro kailangan nilang i-reassess or tignan nila kung what's the best course of action na i-take. Yun lang naman po ang take ko dun. Well, like what Kong Paolo was saying, narinig ko kasi yung word na forthwith kanina. Yun talaga, it simply means, if I'm not mistaken, it has to be immediate. Without delay. Relative kasi yung delay na sinasabi na kesyo may ganito, kesyo may ganyan. Ang analogy ko lang, in my humble opinion, tayo, mga Pilipino, pag sinabing immediate, may kailangan kang gawin. Immediate, kailangan bayaran mo yung kuryente mo. Kailangan bayaran mo yung tuition ng anak mo. Kailangan immediate, makabili ka ng gamot ng pamilya mo. When you say immediate, dapat agaran. You go out of your way para magawa agad if it's immediate. Yun yung forthwith. So in my opinion that's what should be done. But again, like what Kong Paul was saying, na mahirap pang himasukan yung decision ng Senate, and we respect our co-equal branch yung Senate. And also, may comment nga na yung 4 months, masyadong matagal yon. Do you think yung 4 months on June 2 in the next Congress pa, gaano katagal ang 4 months in comparing to 4 with it? Yun nga, sabi ko nga, nasa sa kanila talaga yun. Pero marami nagsasabi. I mean, medyo matagal nga yung 4 months. Kasi nga, pero you have to understand also na special po yung sitwasyon ngayon dahil kampanya. So, campaign period din ngayon. Marami po yung... Actually, nag-iikot na sila ngayon, yung mga ibang senators namin. Pero sabi ko nga, mataas po ang respeto natin sa Senado. Alam po natin na may tiwala po tayo na gagawin nila yung tama at gagawin nila yung... At mararamdaman po nila ang pulso ng taong bayan. Sigurado naman ako na hindi sila magdadalawang isip na tugunan yung, kumbaga, yung call to action ng taong bayan. Saka alam natin, magagaling po yung mga ating mga senador. Nandyan po yung mga cream of the crop na pinili po ng taong bayan. So, kaya nga, pangarap ko rin po maging senador balang araw. Pero mukhang hindi kaya ng budget. So, kaya tinitingala po sa iniidolo ko po sila dahil ang pangarap ko talaga maging senador. Pero baka mauna si paring Ernix sa akin. So, yun lang po. Thank you. Sir, tungkol lang sa SWS survey rin, I don't know if you've released a statement na regarding to nga sa ayuda, no, na 90% po of those aware, for example, sa 4Ps, they view it as either very helpful or somewhat helpful. Any comment po on that? And lalo na nga may mga, critics po na sinasabi nga na napupolitika po ito pong mga ayudang ito. Kaya nga po nagawa yung mga programa na hindi naman po ginawa yan kahapon lang. Pinag-isipan po yan not only nung binabalangkas sa ginagawa yung batas. Nung ginagawa po yung mga IRR niyan, yung possible na amendments, pati yung mismong programa, alam naman ng mga agencies saka ng gobyerno kung anong pangangailangan ng tao. At yung 91% na yan is a reflection po na nakakatulong po sa marami yung ating mga ayuda. Not only po dun sa mga sectors na very, very vulnerable, pero bigyan nga po natin ng tulong yung mga kapusang kinikita, which is, alam naman po natin na marami pong external factors na involved dyan. So, ang importante naman po
nakakarating yan sa tao at hindi naman napupunta kung kani-kanino. So, masaya po tayo sa resulta na 91%. Konti na lang, 92% na. So, ang gusto po natin yung satisfaction ng ating mga constituents. Ibig po sabihin, nararamdaman po nila ang Bongbong Marcos government. Maraming salamat po. At gobyerno. Just to add, no, yung ayuda naman kasi hindi naman nakakalungkot na minsan dinidemonize yung ayuda. Sa totoo lang, ang ayuda, hindi lang naman ngayong admin yan eh. It's been happening for the longest time. Ilang administrasyon na yung dinaanan. Bakit noon pwede, ba't ngayon masama? Bakit pag sa kanila pwede, bakit pag sa iba bawal, masama? You know, at the end of the day, as long as nakakatulong, maraming nangangailangan. Yung bang pinagduduktong-duktong lang nung araw ng mga kababayan natin, lalo na sa amin, dun sa Tondo. Marami talagang nangangailangan. Yung simpleng maliit na ayuda, iisipin natin, sinasabi nung iba, dinidemonize sila na, wala naman yan, pang isang araw lang yun. No. Yung pang isang araw na yun, hindi mo alam kung gaano kalaking epekto sa mahirap na tao that could save their lives, na nakakatulong sa tao, o minsan na napapalago nila yung maliit na kabuhayan nila. Yung iba nga, kapit sa patalim, umuutang doon sa may payong tsaka nakamotor, yung mga Bombay. Hindi, sa totoo lang. Yun yung medyo nagagahasa yung mga kababayan natin. Pero yung simple at maayos na ayuda, as long as nakakarating doon sa tunay na nangangailangan, huwag naman sana nating masamain dahil lang sa politika. Again, like what I'm saying, yung ayuda, hindi lang ngayon nangyayari yan. Ilang administrasyon na ginagawa. Ang kaibahan lang ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mas pinarami, mas pinaigting at mas maraming naaabot na direkta. Yung ba masama o yun mas nakakabuti para sa mga Pilipino? Saka sabi nga nila, yung nagdi-demonize pare, demon. Demonize di ba? Sir, last na lang, another SWS survey. 67% daw ng mga Pilipino show their love through acts of service. Kayo, sir, ano ba yung love language ninyo? And any Valentine's na message po? Siguro maybe, pag-usapan na lang natin sa Senate regarding impeachment. 61% ang 67 acts. Tama naman 'yun kasi nga kasi nga action speaks louder than words, 'di ba? Alam niyo ba 'yon? O ngayon 'yun lang narinig? Alam niyo 'yon, 'di ba? So sabi nga nila, sa amin merong may sikat na Ilocano na phrase Sabi nila aramid ti pakakitaan. Ang ibig sabihin nun, yung gawa mo, doon nila ibabase yung serbisyo o yung pagkatao mo. Dapat nakikita nila sa gawa. So, para sa mga nanonood po, syempre, iba naman yung salita ka lang ng salita, mas maganda yung pinapakita mo talaga, saka binibigyan mo ng kabuhayan yung salita mo. So, ano yung susunod na tanong? Any message? Valentine's message. Baka may gusto kayo sabihin sa Senate. Valentine's message sa akin? From me? Sa Senate? Sa Senado, hindi lang naman sa Senado, siguro sa Senate, sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sino pa ba mga local governments natin, mga barangay officials. Mahal na mahal po kayo lahat ni Paulo Ortega. Okay, Rosalie Cas from UNTV. Sorry po, super pahabol. Kasi po si House Deputy Speaker Frasco, nagpaliwanag po siya dun po sa reason why he voted for the impeachment of the Vice President. And he explained, I quote, "I signed the impeachment because of you, because of our programs, projects, and progress." He was talking to his constituents in a campaign rally, I guess, or in a caravan.
services. I cannot risk our projects, programs in Liloan if I will not join the majority. Tatanong ko lang po, dun po sa 66 na hindi bumoto or more than 60 House lawmakers na hindi bumoto sa impeachment ni VP Duterte, do they risk their projects and programs? Mawawalan ba sila ng pondo dahil hindi sila bumoto in favor of the impeachment of the Vice President? Yung 66 ba yung... Sabihin na po natin more than 60 kasi Oo. 240 po kayong bumoto. Yeah, hindi naman po sila magiging congressman kung nakasalalay lang sila sa plans at programs na ine-expect from the national government. May mga kanya-kanyang programa po naman lahat kami, pare, 'di ba? Lahat naman tayo. Kanya-kanyang decision po 'yan. Wala pong pilitan, wala pong puwersahan. Parang ako, pulso po ng distrito ko yung ginagawa kong basehan para dito. So, hindi ko rin naman po pinaliwanag kung bakit ako bumoto. Actually, number 8 po ako sa pumirma. Pero hindi ko po pinapaliwanag yon dahil alam ko na yung decision ko, it's a vote. It's a simple vote. Hindi ko naman pinaliwanag na nag-anti-divorce bill ako. Kasi yun po ang pulso ng aming distrito. So, para sa akin po, in some places, siguro, merong epekto. Pero ang sabi ko nga po, yung mga congressman, yung mga local officials na nandyan, sila po ang kaharap ng tao araw-araw. Sila po ang nakakahalubilo ng tao araw-araw. Siguro kung pulso lang sa pulso, lamang yung incumbent na congressman, lamang yung tao na nagsisilbi na nandyan, over dun sa kampanya lang na magpapakita tuwing kampanya kumpara sa taong naging leader at tumutulong sa taong bayan ng 3 taon or more than 3 years na. So, for me, it's a vote for the jurisdiction, for the district. And may kanya-kanya po kaming rason kung bakit bumoto kami o hindi. So, pwedeng sabihin na yung mga hindi nag-no doon sa impeachment ni VP Duterte, hindi naman sila mawawala ng budget for their social services program. I doubt hindi naman ganun yun, kumbaga. Saka may mga kanya-kanyang local na programs na rin sila. Hindi naman po ganun dito sa Kongreso. Actually, in the past few years makikita naman po nila kung paano po ang support coming from the House of Representatives and the administration as well. Alam naman po nila lahat yun. Thank you. Now, let us hear the closing remarks of our honorable guest before we end our press conference. Again, friends from the media, mga kababayan natin, mga Manileño at mga Batang Tondo, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Sana na yung let love, hindi, sana yung pag-ibig nasa mga puso natin. At the end of the day, mahalin natin yung kapwa Pilipino natin. Yung kalaban nasa malayo, nasa labas. Pro-Philippines, puro Pilipino. Tama. Happy Valentine's po sa lahat ng mga nanonood saka nakikinig, lalong-lalo na po sa asawa ko. Mahal na mahal kita. Tapos, siyempre, dapat ganun. Diba? Tapos sa ating mga supporters, sa ating mga nakikinig, lalo na po dyan sa probinsya ng La Union, I love you 3 times a day. Thank you, Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Paulo Ortega de Pip and House Assistant Majority Leader and Manila 1st District Representative Ernex M. Junicio Jr. for your participation. To everyone, maraming salamat po ulit.